Magandang umaga mga kasabong. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, narinig ko po sa isa niyong estudyante na hindi daw po kayo nagbibigay ng tubig sa araw ng laban. Totoo po ba yan? At kung magbigay man po kayo, ay sa mga ano pong sitwasyon. Okay mga kasabong ha, as a general rule, I stay away from water on fight day. No? So kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan sa pagpapagalaw ng ating mga manok. Yung iba nagbibigay ng tubig. Ako I prefer not to give it anymore on fight day. No? But kung magbibigay man ako, here are the instances o mga pagkakataon na baka magbigay ako ng tubig sa aking mga manok. Number one mga kasabong, pagka ang aking laban ay alam ko na hihigit na sa alas 12 ng gabi or yung mga paumaga na ang kanilang mga laban. Kasi alam naman natin mga kasabong, pag lumabas na yung programa, kung ano ang oras ng laban ng ating mga manok. No? May-estima naman natin yan base na sa bilis ng laban at kung gaano karaming sultada ang isang sabungan kada oras. No? So you have to learn to estimate the time of your fights and then adjust from there. No? For me, it's a safe na lang na kung halimbawa past 12 ng madaling araw ang laban ng aking mga manok, I will give like 1 or 2 dips of water in the morning. No? So in the afternoon, case-to-case basis na lang. Depende na lang sa hipo ng aking mga manok. Titingnan ko kung talagang pwede pa siyang bigyan o hindi na. Kalimitan, hindi na ako magbibigay. Pangalawang pagkakataon, mga kasabong, ay pagka ganitong sobrang init ang panahon. Kasi ngayong mga panahon na to mga kasabong, di ba, ang ating temperatura exceeding 40 degrees centigrade. So that is very dangerous, no? Kahit nga sa tao, delikado yung ganyang init. Ganon din ang ating mga manok. Sapagkat ang ating mga manok, mga kasabong, uulitin ko, napakataas ng kanilang metabolismo. So kung mataas ang metabolismo, ibig sabihin mabilis uminit ang mga katawan ng mga yan dahil sa enerhiyang kanilang ginagamit, no, o sinusunog sa kanilang mga pangangatawan. So in temperatures exceeding siguro 37, 38, yung parang nilalagnat na, you have to give a little bit of water to them to help them thermoregulate their bodies para ma-regulate nila yung init ng kanilang katawan. Hindi masyado iinit when there is a bit of moisture given to your roosters on fight day. No? So in those circumstances lang na talagang extreme, like now na talagang sobrang init. Pangatlong pagkakataon mga kasabong ay pagka napansin nyo na yung mga manok nyo ay pag idinadump ninyo ay hindi na halos umiipot. Minsan kasi on fight day, kahit anong baba mo, ang tagal naman umipot na manok. Kailangan mo nang ibalik sa kulungan, ayaw pa niyang umipot. So those are times na magbibigay ako ng 1 or 2 dips of water. And normally, pag nakasip naman yan ng 1 or 2, maya-maya lang iipot na yan. So baka naman may dehydration na yung manok mo or di kaya yung kanyang intestinal system wala na talagang moisture, no? So pagka gano'n, nahihirapan siyang mag-pass ng feed and water will help. Pero sa gano'n pa man mga kasabong, hindi ito basta-basta mangyayari if you do not withdraw that water too early sa paghahanda ninyo ng mga manok. Kasi meron tayong mga kapwa magsasabog na sobrang extreme yung pag-withdraw ng tubig sa kanilang mga manok, malayo pa ang laban. Kung hindi nyo yan gagawin, bihira naman siguro na magkakaroon tayo ng diferensya sa araw ng laban pagdating sa moisture ng ating mga manok. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, malapit na po ang ating special Bicol Masterclass this coming April 27 and 28 dyan po sa Casa Lorenzo sa Daraga City, Legazpi, Albay. No? At yun naman pong mga nag-i-inquire sa akin as to the Cebu Masterclass, meron na po tayong Batch 56 this coming June 13 and 14. Dito po muli yan sa aking resort sa Gems Paradise. Cutting Edge, #1.